Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, nagtanong si Xu Mingyao. Kinnan, naunawaan mo na ba ang isang uri ng immortal na teknik? Tumingin pababa si Kinnan at nagulat na nagtanong, ha? Human Saber Supreme. Lumipad pa itaas si Xu Mingyao at nagtanong kay Kinnan, nakita ko na may isang napakatinding aura na lumabas mula sa iyo kanina. Tumingin si Kinnan sa kanyang palad at sinabi, totoo ngang naunawaan ko ang isang immortal na teknik, ngunit kailangan ko itong baguhin para maging isang saber teknike bago ko ito magamit. Inihagis ni Xu Mingyao ang Duan Qian Dao, Broken Series Saber, kay Kinnan at nagmungkahi, kung ganoon, subukan mong ipakita. Isa rin akong saber cultivator, baka makapagbigay ako sa iyo ng ilang mungkahi para matulungan kang mapabilis ang pagbabago nito sa saber teknike. Sinalo ni Kinnan ang Duan Qian Dao. Mahinahon siyang nagsabi, kung gayon, ikagagalak kong sundin ang iyong utos. Isang immortal na intensyon ang biglang sumambulat mula kay Kinnan. Agad niyang ginamit ang ikalimang anyo ng 7 forms of the battle god, ang Zen Dao Daoju, Shaking Dao Saber Art. Pagkatapos, humiwa si Kinnan. Isang nakakakilabot na kapangyarihan ang lumitaw. Sinabi ni Xu Mingyao kay Kinnan, ang immortal na teknik na ginamit mo ay magpapakita lamang ng pinakamalakas nitong kapangyarihan kapag ginamitan ng sibat o halberd. Ngayon, ginagamit mo ito gamit ang sable. Kung may 10 bahagi ng kapangyarihan na hindi na bago, tiyak na hihina ito. Nagtanong si Kinnan, kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Muling nagsalita si Xu Mingyao, una, ipunin mo ang Saber's Might sa loob ng Duan Qian Dao, pagkatapos. At nagpaliwanag siya ng matagal. Naisip ni Kinnan sa sarili, hindi niya maikakaila na isa siyang 9 Heaven Supreme. Ang kanyang pag-unawa sa Saber Arts ay talagang mas mataas kaysa sa akin ng dihamak. Ikinaway ni Xu Mingyao ang kanyang kamay, kumuha ng isang sanga ng puno, at sinabi, magpapakita ako sa iyo ng isang beses. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang saber technique. Iwinasiwas ni Xu Mingyao ang sanga, humiwa ito, at isang nakakatakot na kapangyarihan mula sa saber intent ang nabuo. Pinuri ni Kinnan, hindi niya maikakaila na ikaw ang Human Saber Supreme, sikat sa iyong Dao ng saber sa 9 Heavens Immortal Realm. Pagkatapos, magalang siyang yumukod at nagbigay pugay, Mingyao, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sumagot si Xu Mingyao, hindi mo kailangang maging magalang. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, sumama ka sa akin sa isang lugar mamaya. Tumanggi si Kinnan, pasensya na, hindi talaga pwede. Kailangan kong pumunta sa Kyongyu Tai Huangzong, Kyongyu Great Desolate Sect, para kumuha ng gamot. Pagkatapos nito, kailangan ko pang pumunta sa ika-4 na Small Immortal Realm. Napaisip si Xu Mingyao habang hinihimas ang baba, ganoon ba? Kung gayon, kalimutan mo na muna. Sa susunod na lang kapag may pagkakataon. Ngunit, kailangan kong paalalahanan ka, ang iyong 7-colored Dao Light, hanggat hindi sukdulang kinakailangan, huwag na huwag mo itong ipakikita sa harap ng ibang tao. Kung hindi, magdudulot ito ng walang katapusang problema. Naguguluhang nagtanong si Kinnan, ha? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng 7-colored Dao Light? Sumagot si Xu Mingyao, hindi ko alam. Pero alam ko na sa kasalukuyang 9 Heaven Supremes, wala ni isa sa kanila ang may ganyang uri ng Dao Light. Naisip ni Kinnan sa sarili, mukhang kailangan ko talagang itago ang katotohanan na mayroon akong 7-colored Dao Light. Pagkatapos, sinabi niya, Mingyao, may isa pa akong huling tanong. Sa mga panahong ito, nakasalubong mo ba ang isang cultivator na nagngangalang Qiu Hong? Kapatid ko siya, at ang kanyang cultivation ay nasa Human Immortal Realm pa lang. Itinaas ni Xu Mingyao ang dalawang daliri at sinabi, hindi ko pa siya nakikita. Bago kita makilala, 2 9 Heaven Supremes pa lang ang nakita ko. Magalang na yumukod si Kinnan, kung gayon, hindi na ako magtatagal pa rito. Magkikita na lang tayo kung tayo'y pagtatagpuin ng tadhana. Makalipas ang ilang araw, sa isang tavern sa Yunlo Gucheng, Yunlo Ancient City, nakaupo si Kinnan at umiinom ng alak nang makarinig siya ng usapan. Talagang napakagaling ni Empress Fei Yu. Pagkaangat niya pa lang sa 9 Heaven Supreme, nakapatay na agad siya ng 10 Supremes. Kahapon, narinig ko mula sa isang elder na si Empress Fei Yu ay malapit nang makipaglaban sa 2 sa 5 dakilang Supremes. Naisip ni Kinnan sa sarili, talagang iyan ang estilo niya. Pagkatapos niyang maging 9 Heaven Supreme, gusto niya agad maging numero 1 Supreme sa 9 Heavens Immortal Realm. Isang lalaki ang nagsabi, sa talento ko, baka habang buhay hindi ko mararating kahit katiting nang naabot ni Empress Fei Yu. Isang iba pa ang napabuntong hininga, hay, huwag na nating pag-usapan yan. Kamakailan lang, maraming pambihirang henyo mula sa Tian Tzu Jiao, Heavenly Void Ancestral Sect, at San King Gu Jiao, 3 Purities Ancient Sect, ang dumating sa ating sekta. Narinig niyo na ba? Isang sumagot, may narinig na ako. Tila gusto nilang magdaos ng isang malaking kompetisyon laban sa mga pambihirang henyo ng ating sekta. Naisip ni Kinnan sa sarili, malaking kompetisyon. Biglang, ang pulang sinulid, communication talisman, ni Kinnan ay naglabas ng boses, nakarating ka na sa Kyongyu Tai Huangzong, hindi ba? Maya-maya lang, may susundo sa'yo. Sumagot si Kinnan, salamat. Hindi pa kita nababati sa iyong pagiging 9 Heaven Supreme dahil abala ako sa muling pagbubuo ng aking Dao Foundation. Mula sa tuktok ng bundok ng Niebe, masayang sumigaw si Empress Fei Yu, oh. Mukhang matagumpay mong nabuo muli ang iyong Dao Foundation. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa?
Sumagot si Kinan, kung tungkol dyan, maswerte lang akong natagpuan ang Huzong Xianyan Hua daw transforming immortal flame from within the fire. Si Kinan, na nasa tavern sa Yunlo Gucheng, ay sumagot na sabi ko na. Sa loob-loob niya, oras na rin siguro. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang sumigaw, si Senior Brother Chiang Kong. Agad silang lahat ay magalang na yumukod, nagbibigay pugay kay Senior Brother Chiang Kong. Pumasok si Chiang Kong at sinabi kay Kinan, ikaw si Junior Brother Kinan, tama. Ako ay isang direct disciple sa ilalim ng iyong guro. Tawagin mo na lang akong Chiang Kong. Inutusan ako ni guro na sunduin ka. Magalang na sumagot si Kinan, kung gayon, maaabala ko si Senior Brother Chiang Kong na pangunahan ang daan. Mabilis na dinala si Kinan pabalik sa Kyongyutai Huangzong. Sa loob ng malaking bulwagan, isang tao ang nagsalita, Senior Brother, seryoso ka ba? Yung ibang mga espiritual na gamot wala akong masasabi. Pero bakit mo ibibigay kay Kinan itong Kang Mingwood? Nasira na ang Dao Foundation ng batang iyan. Halos inutil na siya ngayon. Sumagot si Supreme Chang Xiao Zaizon, Junior Brother, si Kinan ay naputulan ng Dao Foundation sa ilalim ng ating mga mata. Nangako na rin ako sa isang hiling niya. Hindi ko na mababawi ang aking salita ngayon. Ang lalaking iyon ay tila naiinis at sumigaw, pero... Sumagot si Supreme Chang Xiao, tama na, huwag ka nang magsalita. Dinala ka na ni Chiang Kong. Galit na tiningnan ng lalaking ito si Kinan na papasok, iniisip, gusto kong makita. Sa sandaling iyon, magalang na pumasok si Chiang Kong at nagbigay pugay, Guro, hindi ko binigo ang iyong misyon. Nadala ko na siya rito. Pinuri ni Supreme Chang Xiao, mabuti. Kinan, ito ang unang beses mo sa Tai Huang Zai Great Desolate Realm, hindi ba? Ano ang pakiramdam mo? Magalang na sinabi ni Kinan, nakapagpalawak ito ng aking pananaw. Naiinis na sinabi ng lalaking iyon kay Kinan, bata ka pa, hindi ka dumadaan sa tamang landas, puro kalokohan ang inaatupag mo. Lumingon si Kinan at nagtanong sa lalaking ito, hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong pagkakasala sa inyo, Senior. Sinabi ni Supreme Chang Xiao kay Kinan, ngayon ay hindi maganda ang timpla ni Junior Brother Duling, wala sa lugar ang kanyang mga sinabi. Huwag mo na lang intindihin. Ito ang espiritual na gamot na kailangan mo, sabi niya at agad ibinigay kay Kinan ang espiritual na gamot. Magalang na yumukod si Kinan, maraming salamat, punong guro. Kung sa hinaharap ay may kailangan kayo mula sa disipulong ito, tiyak na hindi ako tatanggi kahit ikamatay ko pa. Naisip ni Duling sa sarili, isang taong putol na ang Dao Foundation, kailangan pa ba ng tulong mo ng Kyongyutai Huangzong namin? Masiglang tumawa si Supreme Chang Xiao, sinabi mo iyan ha, Kinan. Ano ang susunod mong plano? Magalang na sumagot si Kinan, nagbabalita po, punong guro, ang susunod na plano ng disipulong ito ay pumunta sa ika-4 na Small Immortal Realm. Nagpaalala si Supreme Chang Xiao, ika-4 na Small Immortal Realm. Isa kang disipulo ng Kyongyutai Huangzong. Kung pupunta ka roon, tandaan mong huwag basta-basta ipapakita ang iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos, inutusan niya ang disipulong si Chiang Kong, ihatid mo si Kinan palabas. Habang pinagmamasdan si Chiang Kong na inihahatid si Kinan palabas ng pinto, galit na naisip ni Duling sa sarili, lintik. Talaga bang hahayaan ko na lang na dalhin ng batang ito ang Kang Mingmu? Pagkatapos, nakaisip siya ng paraan. Kung si Senior Brother ay dahil sa hiya, kaya hindi niya matanggihang ibigay ang Kang Mingmu kay Kinan, kung gayon, kung gagawa ako ng paraan para mabawi ang Kang Mingmu, malamang ay magbubulag-bulagan na lang si Senior Brother. Sa kabilang dako, nakarating na si Kinan sa labas ng Tai Huang Zai. Nagtanong si Chiang Kong kay Kinan, Kinan Shidi, gusto mo bang sumama sa akin para panoorin ang nalalapit na malaking kompetisyon ng mga henyo? Tumanggi si Kinan, may mahalaga pa akong kailangang gawin. Kung may pagkakataon sa susunod, pupunta ako. Malaking kompetisyon. Sa sandaling iyon, may liwanag na biglang sumulpot na ikinagulat ni Kinan at Chiang Kong. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumalibot kina Kinan at Chiang Kong. Nang makita ni Chiang Kong ang nangunguna, malamig siyang nagtanong, Hishidi, hindi biro ang tapang mo, ha? Nangahas kang magdala ng mga tao para palibutan ako. Sumagot ang lalaking iyon, Senior Brother Chiang Kong, hindi kami naparito para harangin ka. May kaunti lang kaming gustong pag-usapan nitong si Kinan. Ngunit, hindi na nagsalita pa si Chiang Kong at agad kumilos. Kung nangahas kayong harangin ako, ibig sabihin handa na kayong kalabanin ako, hindi ba? Biglang, isang sword intent ang humarang sa finger strike ni Chiang Kong. Nagulat ang lalaking iyon at naisip, napakadelikado. Nang makitang may sumira sa atake ni Chiang Kong, nagtanong si Kinan, sino yan? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit at nagsabi, ha. Senior Brother Chiang Kong, napakadominante mo pa rin. Pasensya na, ako ang nag-utos sa kanila na harangin kayo. Naisip ni Kinan sa sarili, itong tatlong ito, mga bata pa pero naabot na nila ang Peak Earth Immortal Realm at nakapasok na rin sa minor completion ng Dao Realm. Malamang, mga core disciples sila ng Kyongyutai Huangzong. Nagtanong si Chiang Kong sa lalaking iyon, Yushidi, bakit mo sila inutusang harangin ako? Sinabi ng lalaking apelyidong Yu, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Hishidi? Ang hinaharang namin ay hindi ikaw, kundi itong unang immortal sa tabi mo, si Kinan. Nagtanong si Kinan, hinaharang ako.
Ginoong senior brother, maaari ko bang malaman kung ano ang nagawa kong kasalanan sa'yo? Sumagot si Chiang Kong, ang pangalan ng taong ito ay Yu Heng. Anak siya ni Immortal King Duling. Narinig kong matagal nang gustong itabi ni Immortal King Duling ang Kang Mingmu para kay Yu Heng para gamitin niya sa pagsulong sa major completion ng Dao Realm. Naisip ni Kinnan sa sarili, kaya pala ganoon ang trato sa akin ni Immortal King Duling kanina. At itong si Yu Heng ay pumunta pa rito para guluhin ako. Sa sandaling iyon, isang lalaking matipuno ang nagsabi, tigilan mo na ang satsat, Kinnan. Ang Kang Mingmu ay pag-ari ni Senior Brother Yu. Ibigay mo na yan sa amin. Agad namang nagsalita si Yu Heng, Kinnan, si Zai Fang ay prangka lang magsalita at hindi gaanong nag-ingat pero tama ang sinabi niya. Ang Kang Mingmu ay talagang kailangan ko ngayon. Ang Dao Foundation mo ay nasira na, kahit makuha mo pa ang Kang Mingmu, wala rin itong saysay. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin para magamit ko. Huwag kang mag-alala, ako'y taong mapagpahalaga sa relasyon at katarungan, sa hinaharap, tiyak na hindi kita pababayaan. Umiling si Kinnan at tumanggi, pasensya na talaga, kailangan ko ang Kang Mingmu na ito para iligtas ang aking Dao Companion. Patawarin mo ako kung hindi ko ito maibibigay sa'yo. Nagdagdag si Chiang Kong, Yushidi, narinig mo na ang sagot ni Kinnan Shidi. Kung gayon, hindi na kami magtatagal. At tumalikod na silang dalawa para umalis. Ang mga kasama ni Yu Heng ay hindi agad nangahas kumilos. Sumigaw si Yu Heng, huminto kayo para sa akin. Kinnan, pati ba naman yung katawa-tawang dahilan na yan ay nasasabi mo? Kahit na gusto mo talagang iligtas ang Dao Companion mo, ano ba ang katayuan ng Dao Companion mo? Ang kaligtasan niya, kumpara sa pagsulong ko sa major completion ng Dao Realm, ay hindi man lang mapapantayan. Nagdagdag si Zai Fang, tama si Senior Brother Yu. Dahil sa paggalang na ikaw ay isang honorary disipo ng punong guro, bibigyan ka namin ng huling pagkakataon. Mas mabuti pang maging matalino ka at kusang loob na ibigay ang Kang Mingmu. Malamig na sumagot si Kinnan, ano ang katayuan ng Dao Companion ko, kamo? Siya ang hindi matatawarang yaman sa puso ko. Kahit maubos pa ang hindi mabilang na mga immortal grade na kayamanan ng langit at lupa, tiyak na ililigtas ko siya. Kahit pa 9 Heaven Supreme, hindi siya maaaring hamakin sa harap ko. Yu Heng, kung ayaw mong mamatay ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya, sabi niya sabay bunot ng Duan Tian Dao. Galit na sumagot si Yu Heng, Kinnan, sino ka ba sa akala mo para utusan akong lumuhod at humingi ng tawad? Akala mo ba? Ngunit isang babae ang pumigil kay Yu Heng. Umiling-iling ang babaeng ito at sumenya-senyas. Sinabi ni Yu Heng kay Kinnan, Kinnan, kung ganoon mo pinapahalagahan iyang Dao Companion mong parang langgam, at gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa kanya, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang malaking kompetisyon ng mga henyo ay malapit nang magsimula. Maglaban tayo. Kung matalo ka sa akin, ibibigay mo ang Kang Mingmu. Kung ako ang matalo sa'yo, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Payag ka ba? Nag-aalalang sinabi ni Chiang Kong, sa kasalukuyan, ang Dao Foundation ni Kinnan Shidi ay sira, paano siya? Ngunit pinigilan ni Kinnan si Chiang Kong at sinabi, sige, pumapayag ako sa'yo. Pero ngayon, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay wala ng saysay. Kung gusto nating maglaban, gawin na nating laban hanggang kamatayan. Pagkarinig nito, nagulat ang lahat ng disipulo ng Kyong Yutai Huangzong. Mapanghamak na sinabi ni Zai Fang, laban hanggang kamatayan. Alam ba ng taong ito ang sinasabi niya? Sa kabilang banda, sinamantala ni Yu Heng ang pagkakataon at sumang-ayon, sige. Kung nagmamadali ka ng mamatay, paano naman kita hindi pagbibigyan? Pumunta na tayo ngayon sa Dao Arena. Sa loob-loob niya, Kinnan, kahit may alas ka pa, hindi ako natatakot. Tutal, hindi lang naman ikaw ang may alas. Bago at pagkatapos hamunin ni Kinnan si Yu Heng, sa ibaba, sa sandaling ito, ay handa na para sa isang labanan. Ang dalawang magkatunggali ay umakyat na sa entablado. Malakas na ipinahayag ng referee, ang ikatlong laban sa malaking kompetisyon ng mga henyo. Ngunit sa sandaling ito, isang lalaki ang bumaba na ikinagulat ng referee. Ang lalaking kalbo na may mahabang pilikmata ay magalang na yumukod at nagsabi, mga Ginoo, ang dalawang pangunahing disipulo ng ating sekta ay nais humiram ng Dao Arena para sa isang laban hanggang kamatayan. Biglaan ang pangyayari kaya't sana ay inyong maunawaan. Pagkarinig nito, muling nagkagulo ang lahat. Ano? Laban hanggang kamatayan? Mas kapanapanabik pa ito kaysa sa malaking kompetisyon ng mga henyo. Masasabing minsan lang ito sa 10 taon mangyari. Sa sandaling ito, ang lalaking kalbo na may mahabang pilikmata ay nagsalita, inaanyayahan ko ang dalawang Ginoo na umakyat sa entablado. Pagkatapos, sina Kinnan at Yu Heng, dalawang lalaki, ay umakyat sa entablado para magharap. Nang makita ito, nagulat si Chanzi, ni Tinchai, at sumigaw, Kinnan. Ang ibang mga disipulo ay sumigaw, siya pala ang unang immortal, si Kinnan. Sa pagkakaalam ko, hindi ba't nasira na ang kanyang Dao Foundation? Isang lalaki ang nagtaka, isang taong nasira na ang Dao Foundation, ay kusang loob na nakikipaglaban hanggang kamatayan kay Yu Heng. Talagang gusto na niyang mamatay. Agad na nagtanong si Chanzi, si Yu Heng ay nakikipaglaban hanggang kamatayan sa isang taong nasira na ang Dao Foundation, hindi ba siya nahihiya? Kahit manalo pa siya, hindi ito karangalan. Sumagot ang lalaking iyon, kasalanan din niya ni Kinnan.
Sino ba ang nagsabi sa kanyang agawin ang Kang Mingmu kay Yu Heng? Nag-aalalang naisip ni si Chanzi sa sarili, Kinan Dao Yu, the West Friend, gusto niya ang Kang Mingmu marahil ay para muling buuin ang kanyang Dao Foundation. Si Wan Xiao, Yan Tiu, sa kabilang banda ay nag-isip, dapat ba akong mamagitan para kay Kinan? Ngunit, ang makipag-away sa napakaraming tao para kay Kinan ay talagang hindi kailangan. Ang ilang mga tinaguriang henyo ay nagsitsismisan din itong si Kinan ay masyadong walang pakundangan. Nasira na nga ang Dao Foundation, bakit pa niya inaagaw ang Kang Mingmu? Ayon sa balitang natanggap ko, ang Kang Mingmu na ito ay ibinigay ng punong guro kay Kinan. Kahit ganoon pa man, mas may karapatan pa rin si Yu Heng na makuha ang Kang Mingmu kaysa sa kanya. Malakas na sumigaw si Chanzi, Senior Brother Yu Heng. Si Kinan ay aking Dao Yu. Sana ang laban niyong dalawa ay matapos sa tamang oras, huwag niyong sirain ang inyong pagkakaibigan. Sumagot si Yu Heng, Junior Sister Chanzi, huwag kang mag-alala. Tiyak na hihinto ako sa tamang oras. Tutal, si Junior Brother Kinan ay ang unang immortal, kaya tiyak na bibigyan ko siya ng buong bangkay. Galit na sinabi ni si Chanzi, ikaw. Senior Brother Yu Heng, bakit kailangan mo pang gawin yan? Sa panig ni Kinan, ikinaway niya ang kanyang kamay para pigilan si Chanzi. Hindi mo na kailangang makipagtalo pa sa kanya. Kung nangahas akong magmungkahi ng laban hanggang kamatayan, tiyak na mayroon akong pinag-isipan. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Nang marinig ni si Chanzi ang kumpirmasyon ni Kinan, masaya siyang nagsabi, kung gayon, naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos, ipinahayag ng lalaking kalbo na may mahabang pilikmata, ang laban na ito ay isang laban hanggang kamatayan. Ngayon, magsimula na. Mapanghamak na sinabi ni Yu Heng, Junior Brother Kinan, ang iyong pag-akyat sa Immortal Realm ay tila wala pang 3 buwan, tama. Para maging patas, pipigilan ko ang aking cultivation para hindi masabi ng iba na inaapi kita. Sumagot si Kinan, oh. Sa'yo lang, may karapatan ka bang sabihing pagbibigyan mo ako? Sabi niya sabay pakawala ng kanyang cultivation. Ang ilang mga disipulo ay natakot at sumigaw, ito ay half-step Heaven Immortal. Ang cultivation ni Kinan ay umabot na pala sa half-step Heaven Immortal. Nang umakyat siya sa Immortal Realm, hindi ba't nasa Earth Immortal Realm pa lang siya? Sa maikling 3 buwan, tumaas na siya ng 10 antas. Naisip ni Yu Heng sa sarili, ang cultivation ko ay nasa peak Earth Immortal Realm, hindi nakalayuan sa half-step Heaven Immortal. Bukod pa riyan, mayroon pa akong minor completion ng Dao Realm, dagdag pa ang tulong ng mga mahiwagang sandata. Hindi ako kayang abutin ni Kinan. Agad siyang naglabas ng 2 itim na apoy. Half-step Heaven Immortal. Talagang hindi ko inaasahan. Ngunit hindi mo pa nabubuo muli ang iyong Dao Foundation. Nagkataon lang na maswerte kang nakatagpo ng isang pagkakataon, kaya tumaas ng kaunti ang iyong cultivation. Pagkatapos, umatake si Yu Heng. Habang sumusugod, sinabi niya, sa aking cultivation, ikaw ang tiyak na matatalo ngayon. Si Kinan sa sandaling ito ay napalibutan na ng itim na apoy. Muling umatake si Yu Heng ng isang teknik, ang Kyongyu Bahuang Baji Fen Xian Quan, Kyongyu 8 Desolations, 8 Extremes Burning Immortal Fist. Naisip ni Chang Kung sa sarili, ang batang si Yu Heng na ito ay talagang malupit umatake. Sa unang galaw pa lang, gusto na niyang kunin ang buhay ni Kinan. Ngunit sa sandaling ito, malamig na itinaas ni Kinan ang isang binti. Pagkatapos, malakas niyang itinapak ito na naging sanhi ng pagkawala ng itim na apoy. Si Yu Heng sa sandaling ito ay natakot at sumigaw, paano nangyari ito? Pagkatapos, pinahanga ni Kinan ang hangal na si Yu Heng. Ang mukha ng lalaking ito ay lubhang pangit tingnan, simpleng hindi niya alam kung nasaan si Kinan. Sa sandaling ito, si Kinan ay kumikilos sa bilis ng kidlat. Biglang lumitaw si Kinan sa tabi ni Yu Heng. Sumuntok siya ng isang beses na dumurog sa bunganga ng asong ulol. Agad na tumilapon ang katawan ni Yu Heng, sumubsob ang ulo sa pader. Pilit na umupo ang lalaking ito at nautal, anong nangyari? Ikaw. Naisip ni Yu Heng sa sarili, kanina, sinadya kong gamitin ang Kyongyu Tai Huang Jing, Kyongyu Great Desolate Scripture. Ang suntok na yon, kahit pa isang pambihirang henyo na ganap nang nakapasok sa Heaven Immortal Realm ay malubhang masasaktan. Pero siya, wala man lang galos. Bumaba si Kinan at mapanghamak na sinabi, isang kagalang-galang na pangunahing disipulo, hindi man lang makayanan ang 3 bahagi ng aking lakas. Galit na sumigaw si Yu Heng, ikaw. Sa loob-loob niya, isang taong nasira na ang Dao Foundation ay nangangahas na hamakin ako. Ang batang ito ay tiyak na gumamit ng kung anong ipinagbabawal na teknik para tumaas ang kanyang cultivation sa maikling panahon. Galit na sumigaw si Yu Heng, kung gayon, hindi na ako magiging magalang pa sayo. Agad siyang nagpakawala ng isang itim na dragon patungo kay Kinan. Lumingon si Kinan dahil may nakita siyang sumusugod. Nakita niya si Nazifang, ni Rene Ianji, at ang babaeng iyon na sumusugod para pataksil na atakihin si Kinan. Nang makita ito ni si Chanzi, galit siyang sumigaw, walang hiya. Hamak! Si Yu Heng sa sandaling ito ay puno ng pagnanasang pumatay at malakas na nagsabi, hindi ko kailanman sinabi na ang laban hanggang kamatayan na ito ay dapat isa laban isa. Si Chang Kung sa sandaling ito ay nakatayo lang sa isang lugar. Nag-alinlangan siya, iniisip kung dapat ba siyang mamagitan. Mahinahong sinabi ni Kinan, kayong 3, magsanib puwersa, hindi masama.
Ngunit, wala pa rin kayong karapatang pilitin akong bunutin ang aking sable. Ikinaway ni Kinnan ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang teknik, ang Zan Dao Xian Dian Bing Mizan Quan, Battle Dao Immortal Scripture Ice Destruction Battle Fist. Isang galaw lang, pinuksa niya ang tatlong sumusugod kay Kinnan.